Kumusta po kayo? Mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating channel. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang bagong kwentong gigising sa inyong mga diwa at susubok sa inyong mga damdamin? Sabi nila, ang paghihiganti ay isang apoy na kayang tumupok ng lahat, maging ng kaluluwa ng taong naghahangad nito. Ngunit paano kung ang apoy na ito lamang ang natitirang liwanag sa isang buhay na binalot ng kadiliman? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Major Halia Kulimlim sa kabanatang pinamagatang Ang Huling Hininga sa Bundok Anino. Ang amoy ng basang lupa at nabubulok na dahon ang unang sumalubong sa kanya. Dumadampi sa kanyang pisngi ang malamig at walang tigil na ambon. Ngunit hindi ito nararamdaman ni Halia. Manhid ang kanyang balat. Ang tanging init na dumadaloy sa kanyang mga ugat ay ang galit. Isang uri ng galit na pamilyar na halos 10 buwan na niyang kasama mula ng araw na yon. Nakatago siya sa likod ng isang malaking puno ng balete. Ang katawan ay halos hindi gumagalaw. Ang paghinga ay mababaw at kontrolado. Sa ibaba, sa isang maliit na latian, 3 anino ng tao ang abala sa ilalim ng nanginginig na ilaw mula sa isang lumang truck. Naglilipat sila ng mga kahon. Mga kahong hindi dapat nandoon. Isang lalaki ang humalakhak. Ang tunog ay garalgal at pangit sa katahimikan ng bundok anino. Madali lang pala ang perang ito, Ramil. Salamat kay Boss Valdero. Ang pangalang iyon, Valdero, para iyong isang kidlat na gumuhit sa isipan ni Halia. Sa isang iglap, ang imahe ng 3 lalaki sa harap niya ay naglaho. Napalitan ito ng malamig na marmol ng isang lapida at ang mga letrang nakaukit doon. Si Lahis Kulimlim, minamahal na anak at kapatid. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay biglang bumalik kasabay ng alaala ng huling pag-uusap nila. Ang sigawan. Ang mga salitang sana ay hindi na lang niya binitawan. Ate, kailangan nilang malaman ang totoo. Sigaw ni Silahis at kanakani. Ang mga matay nagnininga sa prinsipyo. Manahimik ka na lang, Silahis. Delikado ito. Papatayin ka nila. Ang ganting sigaw niya, nangingibabaw ang takot para sa kapatid. Ngayon, ang mga salitang yon ay bumabalik na parang sumpa. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang pagdadalamhati ay mabilis na napalitan ng yelo. Walang puwang para sa luha. Tanging misyon lamang. Gumapang siya palabas sa kanyang pinagtataguan. Ang bawat galaw ay itiyak at walang tunog. Isang kasanayang hinasa ng libu-libong oras sa ilalim ng pinakamabibigat na pagsasanay sa 1st Scout Ranger Regiment. Para siyang isang multo sa kagubatan. Ang unang lalaki ay hindi na nalaman kung ano ang tumama sa kanya. Isang mabilis na kamay sa kanyang bibig. Isang matalim na puwersa sa kanyang batok. Bumagsak siyang walang buhay. Ang pangalawa ay nakarinig ng kaluskos. Humarap siya. Nanlalaki ang mga mata. Ngunit huli na ang lahat. Sinalubong siya ng siko ni Halia sa lalamunan. Sinundan ng isang sipa sa tuhod na nagpaluhod sa kanya. Bago pa siya makasigaw, binalot na ng dilim ang kanyang paningin. Ang natira na lang ay ang leader, si Ramil, na ngayon ay nakatayo na, nanginginig habang hawak ang isang kalawanging baril. Itinutok niya ito sa kung saan-saan, sa kadiliman. Sa sino ka? Magpakita ka. Isang anino ang humakbang papalabas mula sa likod ng truck. Isang babae. Nakasuot ng itim na tactical gear. Ang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino mula sa kanyang hood. Kalmado, tahimik. Ang mga mata niya'y walang emosyon. Patang-ina! Sino ka? Sigaw ni Ramil. Ang takot ay gumagapang na sa kanyang boses. Hindi sumagot si Halia. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Bawat hakbang ay may bigat. Bawat hakbang ay isang paghatol.
Nagpaputok si Ramil. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong bundok. Ngunit si Halia ay wala na sa kanyang kinatatayuan. Sa isang kisap mata, nasa gilid na niya ito. Iwinasiwas ni Ramil ang baril, ngunit hinablot ito ni Halia. Ipinilipit ang kanyang braso sa isang anggulong hindi natural. Isang malutong na tunog ng nabaling buto ang narinig. Kasabay ng isang agaw buhay na sigaw. Bumagsak si Ramil sa putikan. Hawak ang basag niyang braso. Nanginginig siyang tumingala kay Halia na ngayon ay nakatayo sa ibabaw niya. Isang anino ng kamatayan. Lumuhod si Halia. Inilapit ang kanyang mukha sa mukha ng lalaki. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay isang malamig at mapanganib na bulong. Sino ang nag-utos? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Halinghing ni Ramil. Nanginginig ang buong katawan sa sakit at takot. Pinutol ni Halia ang kanyang sasabihin. Isang bahagyang diin ng kanyang hinlalaki sa nabaling buto ni Ramil ang nagpatili dito. "Huwag mo akong gawing tanga," bumulong si Halia. Ang hiningay kasing lamig ng hangin sa bundok. 5 kahon ng high-grade smuggled firearms galing sa isang private pier sa Batangas. Ang middleman ay si Captain Gardo Baldero. Tama ba ako? Nanlaki ang mga mata ni Ramil, hindi sa sakit, kundi sa gulat. Alam ng babae ang lahat. Oo, siya nga. Si Captain Baldero. Pakiusap. Huwag mo akong patayin. Pagmamakaawa niya. Ang pagkalalaki ay tuluyan ng nawala at napalitan ng desperasyon. Nakuha na ni Halia ang kailangan niya. Ang unang hibla sa isang masalimuot na sapot ng kasinungalingan. Binitawan niya ang braso ni Ramil. Tumayo siya. Ang kanyang anino ay tila mas lalong humaba at naging mas nakakatakot sa ilalim ng ilaw ng truck. Tumingin siya sa kaawa-awang lalaki sa lupa. Walang awa sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig na kawalan. "Hindi kita papatayin," sabi ni Halia. At sa isang saglit, nakahinga ng maluwag si Ramil. Ngunit ang sumunod na sinabi niya ang nagpalamig sa kanyang buong kaluluwa. "Pero mula ngayong gabi, isa kang multo. Magtatago ka sa dilim. At kapag nakita ko ulit ang anino mo kahit saan, hindi ka nasisikatan ng araw." Bago pa man makasagot si Ramil, isang mabilis na suntok sa gilid ng kanyang leeg ang nagpadilim sa kanyang paningin. Katahimikan. Sa di kalayuan, isang sirena ng pulis ang nagsimulang umalingaw-ngaw, papalapit. Hindi lumingon si Halia. Tulad ng isang multo, nilamon siya muli ng kadiliman ng bundok anino. Nag-iwan lamang ng 3 katawang walang malay at mga kahon na magiging ebidensya sa isang krimeng mas malaki pa kaysa sa inaakala ng lahat. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang mga pulis. Ang dilaw na police tape ay mabilis na ipinalibot sa lugar. Kabilang sa mga unang dumating ay isang binatang detective, matangkad at may seryosong aura. Ang pangalan sa kanyang nameplate, Bantay Dangal. Habang ang ibang pulis ay abala sa paggising sa mga tulog na suspek, si Detective Dangal ay naglakad sa paligid. Ang kanyang mga mata ay matalas na sinusuri ang bawat detalye. Ang mga galos sa lupa, ang posisyon ng mga katawan, ang paraan ng pagkakabagsak nila, walang bakas ng mahabang bakbakan, mabilis, malinis, brutal. Trabaho ng propesyonal, bulong niya sa sarili. Hindi ito gawa ng ordinaryong kriminal. Ang kanyang flashlight ay gumuhit ng liwanag sa madilim at maputik na lupa. Hinahanap ang anumang bagay na hindi pangkaraniwan. At doon, sa tabi ng gulong ng truck, may isang bagay na kumislap. Lumuhod siya, maingat na kinuha ito gamit ang isang tiyani na laging nasa kanyang bulsa. Itinaas niya ito sa liwanag. Isang basyo ng bala, ngunit hindi ordinaryo. Ang marka sa ilalim nito ay pamilyar sa kanya mula sa kanyang sariling pagsasanay. Isang 5 by 6 ton casing
Ginagamit sa mga standard issue military rifles. Bihirang makita sa kamay ng mga maliliit na criminal syndicate. Tumayo si Bantay. Tumingin siya sa nakapaligid na kadiliman ng gubat, sa mga puno na tila may libu-libong matang nakamasid. Ang gumawa nito ay hindi lang propesyonal, sanay sa pakikipaglaban, at may access sa gamit ng militar. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi ito simpleng gang war. Ito ay isang mensahe. Sino ang nagpadala nito? Tinitigan niya ang walang katapusang dilim ng bundok anino at bumulong sa hangin, isang tanong na magiging simula ng kanyang mapanganib na obsesyon. Sino kang multo ka? Amoy ng lumang papel at matapang na kape. Ito ang mundo ni Detective Bantay Dangal. Sa ibabaw ng kanyang lamesa, nakakalat ang mga litrato mula sa crime scene sa bundok anino. Ang mga mukha ng mga suspek, ang mga kahon ng baril, at ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng pinakamahalagang ebidensya, ang basyo ng bala ng isang military-grade rifle. Paulit-ulit na binabasa ni Bantay ang preliminary report. Unknown assailant, possible gang-related violence, no witnesses. Para sa kanya, mga salita lang ito na nagtatago sa mas malaking katotohanan. Ang multo ng bundok anino ay hindi isang simpleng miyembro ng gang. Ito ay isang puwersang disiplinado at nakamamatay. Tumayo siya at lumabas ng kanyang maliit na opisina. Ang destinasyon niya, ang opisina ni Captain Gardo Valdero. Naabutan niya itong nakasandal sa kanyang upuan. Ang mga paa ay nakapatong sa mesa. Mayabang na nililinis ang kanyang mga kuko. Ang mamahaling relo sa kanyang pulso ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng sweldo ng isang kapitan. Captain? Magalang na bati ni Bantay. Bahagyang itinaas ni Valdero ang kanyang tingin. O Dangal, anong kailangan mo? Tapos na ba ang report mo sa bundok anino? Ipasa mo na para maisara na ang kasong yan. Kumunot ang noo ni Bantay. Maisara, sir? Kasi simula pa lang po ng investigasyon at may mga bagay po sa report na hindi nagtutugma. Halimbawa? Tanong ni Valdero. Ang boses ay may bahid ng pagkainip. Ang basyo ng bala, sir, galing sa M4 rifle. Standard issue ng military. Paanong napunta yon sa kamay ng mga small-time gun runners? Nagkibit-balikat si Valdero, ibinalik ang atensyon sa kanyang mga kuko. Maraming paraan, detective. Marahil ay ninakaw. O baka naman galing sa black market. Trabaho mo yan. Alamin mo. Huwag mo akong abalahin sa maliliit na bagay. Hindi po ito maliit na bagay, sir. Giit ni Bantay. Ramdam ang pag-akyat ng inis. 3 tao ang muntik ng mamatay. Isang propesyonal ang gumawa nito. At kayo po ang lead officer sa kasong ito. Ako nga. Putol ni Valdero. Ngayon ay ibinaba na ang kanyang mga paa at tumingin ng diretso kay Bantay. May lamig at babala sa kanyang mga mata. At bilang lead officer sinasabi ko sa'yo, unahin mo ang mga kasong mas importante. Maraming snatching sa Divisoria. Yon ang pagtuunan mo ng pansin. Natim ni Bantay ang kanyang bagang. Alam niya ang ibig sabihin nito. Isang pader. Isang malinaw na utos na huwag nang magpatuloy. Tumalikod siyang walang imik, dala ang bigat ng pagkadismaya. Sa pasilyo, nakasalubong niya ang kanyang mentor, si Chief Acosta, isang matandang opisyal na malapit nang magretiro. Bantay anak, sabi ng matanda, may pag-aalala sa kanyang mukha. Nakita ko kayong nag-uusap ni Valdero. Mukhang mainit ang ulo mo. Chief, ang kaso sa bundok anino. May mali po. May tinatago sila, sabi ni Bantay. Inakbayan siya ni Chief Acosta at iginiya sa isang tahimik na sulok. Makinig ka sa akin. Alam kong matuwid ka at gusto mong gawin ang tama. Pero hindi lahat ng laban
kailangang pasukin. May mga taong mas malakas pa sa sistema. Mag-ingat ka. Ang payo ay parang galing sa isang amang nag-aalala. Ngunit may kakaibang bigat ito na hindi maipaliwanag ni Bantay. Gabi na. Sa isang maliit at malinis na apartment sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Halia sa harap ng isang laptop. Sa screen ng telebisyon na nakamute, ipinapakita ang mukha ni Captain Valdero. Binobomba ng mga tanong ng reporter tungkol sa umano'y involvement niya sa smuggling. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Halia. Iyon ang resulta ng isang anonymous email na naglalaman ng shipping manifest na ipinadala niya sa isang karibal na news network. Ang unang bato ay naibato na. Kinabukasan, para magpalamig ng ulo, nagpunta si Bantay sa isang maliit na kapihan malapit sa presinto habang hawak ang case file ng kaso ni Silahis Kulimlim, ang reporter na pinaslang 10 buwan na ang nakalipas na may kaugnayan sa Daguitav Realty. May isang babaeng umupo sa katabing mesa. Simple lang ang itsura nito. Nakasuot ng malaking salamin. Ang buhok ay nakatali sa isang simpleng ponytail. Mukha siyang estudyante o isang ordinaryong office worker. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, may naramdaman si Bantay na kakaiba. Isang pamilyar na kislap sa mga mata nito. Isang lalim na hindi tugma sa simpleng pananamit. Mayroong lungkot. Oo, ngunit sa ilalim nito ay may isang bagay na matigas. Isang bagay na parang bakal. Nginitian siya ng babae. Isang mabilis at formal na ngiti. Bago ibinalik ang atensyon sa librong binabasa. Ipinagkibit balikat na lang ito ni Bantay. Marahil ay pagod lang siya. Kinagabihan, sa kanyang opisina, handa na sanang sumuko si Bantay para sa araw na yon. Pakiramdam niya'y wala siyang nararating. Tinitigan niya ang whiteboard kung saan nakasulat ang pangalan ni Silahis Kulimlim at Captain Valdero. Walang koneksyon. Pader sa lahat ng direksyon. Biglang isang ping mula sa kanyang computer ang bumasag sa katahimikan. Isang bagong email, walang subject. Ang nagpadala, isang string ng mga letra at numero na walang kahulugan. Ngunit sa dulo nito, may isang malaking letra. H. Napakunot ang noo niya. Binuksan niya ang email. Wala itong laman kundi isang video file. Pinindot niya ang play. Ang video ay maikli, malabo, at kuha mula sa malayo. Ngunit sapat ang liwanag para makilala ang dalawang tao. Si Captain Valdero at isang kilalang ahente ng Daguitav Realty. May iniabot na makapal na sobre si Valdero. Tinanggap ito ng ahente. Walang boses, ngunit ang aksyon ay kasing linaw ng sikat ng araw. Isang bayaran. Napatulala si Bantay sa screen. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang multo. Ang multo ng bundok anino. Hindi lang ito basta pumapatay. Nakikipaglaro ito. At ngayon, kinakausap siya nito. Isinara niya ang video at muling tinitigan ang nag-iisang letrang iyon sa pangalan ng sender. H. Isang malamig na kuryente ang muling gumapang sa kanyang likuran. Ngunit ngayon, hindi na ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa isang nakakakilabot na pananabik. Ang laro ay nagsimula na. Ang balita ng suspension ni Captain Gardo Valdero ay hindi nagdulot ng ngiti sa mga labi ni Halia, ni katiting na kasiyahan. Para sa kanya, ito ay isang simpleng equation. Isang target ang na-neutralize, kaya't oras na para sa susunod. Ang paghihiganti ay hindi isang emosyon. Ito ay isang serye ng mga layunin na kailangang tuparin. Mula sa bintana ng kanyang bagong tinutuluyang apartment, isang kwartong walang laman, maliban sa isang kutsyon, isang mesa at 3 high-end na laptop, pinanood niya ang paglubog ng araw sa lungsod ng Pag-asa. Ang pangalan ng lungsod ay isang malaking kabalintunaan.
Ang tunay na kalaban ay hindi si Valdero. Isa lamang siyang sanga. Ang kailangan niyang putulin ay ang puno. Ang Daguitab Realty Corporation. At ang ugat nito, si Apolawan de Mayuga. Hindi niya kayang labanan si Apolawan sa paraang pisikal. Ang kapangyarihan ng matanda ay hindi nakikita. Ito'y nasa mga kontrata, sa stock market, sa bulsa ng mga politiko. Kaya't doon din siya lalaban. Sa mundo ng impormasyon, sa digmaan ng mga anino. Sa sumunod na 2 linggo, naging isa siyang digital na multo. Ang kanyang sandata ay hindi na baril, kundi mga linya ng code, mga encrypted na files, at mga kahinaan sa network security. Hindi siya naglunsad ng isang malaking pag-atake. Iyon ay maingay at madaling matunton. Sa halip, ginawa niya itong dahan-dahan. Isang death by 1,000 cuts. Isang araw, isang maliit na artikulo ang lumabas sa isang business blog tungkol sa paggamit ng Daguitab Realty ng mga substandard na materyales sa pundasyon ng Dahantungan Towers, suportado ng isang leaked at beripikadong dokumento mula sa isang subcontractor. Kinabukasan, isang anonymous tip ang natanggap ng environmental agency tungkol sa hindi tamang pagtatapon ng basura mula sa construction site na nagresulta sa isang sorpresang inspeksyon at multang kahiya-hiya. Bumaba ng 2% ang stocks ng Daguitab. Hindi malaki, pero sapat para mapansin, sapat para magising ang halimaw. Sa pinakamataas na palapag ng Daguitab Tower, sa isang opisinang mas malaki pa sa apartment ni Halia, tinitigan ni Apolawan de Mayuga ang mga numero sa screen. Ang kanyang mukha, na karaniwang kalmado at parang maskara, ay nagpakita ng bahagyang inis. Isang langaw. May isang maliit at nakakainis na langaw na lumilipad sa paligid ng kanyang perpektong hardin. Hanapin ninyo. Utos niya sa kanyang mga tauhan sa isang conference call. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat ng bakal. Gusto kong malaman kung sino ang daga na nagkakalat sa aking pamamahay. At kapag nahanap ninyo, durugin ninyo. Naramdaman ni Halia ang pressure. Nagsimulang magbago ang digital landscape. Mas sumigpit ang security ng Daguitab. Ang kanyang mga dating daan, papasok sa kanilang sistema ay isinara. Ang mga anino ay nagsisimula ng gumalaw. Kailangan niyang lumabas. Upang makakuha ng bagong impormasyon, kailangan niyang i-access ang isang server na pisikal na matatagpuan sa isang lumang gusali sa Maynila. Nagpanggap siyang isang OJT na may dalang papeles. Ang kanyang itsura ay binago ng makapal na salamin at maluwag na damit. Habang naglalakad siya sa isang abalang kalye, patungo sa gusali, may naramdaman siyang mali. Isang itim na van na walang plaka na nakaparada sa kanto. 2 lalaking nakasuit na hindi bagay sa init ng panahon, nakatayo sa tapat ng isang tindahan. Ang mga mata ay hindi tumitingin sa mga paninda, kundi sa mga taong dumadaan. Ang kanyang training ay bumulong sa kanyang isipan. Bantay. Banta. Kalmado siyang nagpatuloy sa paglalakad, ngunit ang kanyang mga pandama ay nasa pinakamataas na alerto. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niyang nagsimulang maglakad ang 2 lalaki. Sumusunod sa kanya. Hindi siya lumingon. Sa halip, kumanan siya sa isang masikip na eskinita na alam niyang patungo sa pusod ng palengke. Ang hangin sa eskinita ay siksik sa amoy ng piniritong isda at tunog ng tawanan ng mga batang naglalaro. Ginamit ni Halia ang kaguluhan bilang kanyang kalasag. Naglakad siya sa normal na bilis, ngunit ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay handa. Sa isang sulok, huminto siya, nagkunwaring tinitingnan ang mga panindang abaniko. Sa gilid ng kanyang mata, sa refleksyon ng isang salamin sa tindahan, nakita niya sila. Huminto rin sila, nagkukunwaring may tinitingnan din. Kumpirmado. Isang malalim na hininga.
Nagsimula siyang maglakad muli. Ngayon ay mas mabilis na. Lumiko sa isa pang masikip na daan kung saan ang mga sampayan ng damit ay halos sumayad na sa kanyang ulo. Sinadya niyang masagi ang isang standee ng soft drinks na bumagsak at gumawa ng ingay. Ang mga tao ay napalingon sa ingay at sa segundo ng kaguluhang yon, lumiko si Halia sa isang pinto na bahagyang bukas, isang bodega ng mga gulay, madilim sa loob at amoy lupa. Narinig niya ang mga yapak ng mga humahabol sa kanya na lumampas sa pinto. Naghintay siya, hindi gumagalaw. Ang kanyang pandinig ay nakatutok sa labas. Narinig niya ang kanilang mga boses, puno ng pagkadismaya. Nawala. Saan nagpunta yon? Hanapin niyo. Baka pumasok lang sa isa sa mga tindahan dito. Ayaw ni Apo na mabigo tayo. Apo. Kahit na inaasahan na niya. Ang pagkarinig sa pangalan ay nagdulot ng isang malamig na kuryente sa kanyang gulugod. Tama ang hinala niya. Ang mga aso ni Dimayuga. Naghintay siya ng 5 minuto bago maingat na sumilip palabas. Wala na sila. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Naghahanap sila ng isang babaeng nakasalamin at maluwag na damit. Kaya't kailangan niyang maging ibang tao. Pumasok siya sa puso ng palengke. Sa isang tindahan ng ukay-ukay, bumili siya ng isang lumang denim jacket at isang baseball cap. Tinanggal niya ang kanyang salamin, sinuklay ang kanyang buhok gamit ang mga daliri, at isinuot ang cap. Sa loob ng 30 segundo, ang OJT na mukhang estudyante ay naglaho. Ang pumalit ay isang ordinaryong mamimili sa palengke. Lumabas siya sa kabilang dulo ng palengke, sumakay ng jeep, at bumaba 3 kanto ang layo mula sa kanyang apartment. Naglakad siya paikot, tinitiyak na walang anino na sumusunod. Tanging ang tunog ng kanyang sariling paghinga at ang mabilis na tibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Nang sa wakas ay makarating siya sa kanyang apartment building, isang pakiramdam ng panandali ang ginhawa ang bumalot sa kanya. Pumasok siya sa elevator. Ang mga mata ay laging alerto. Pagdating sa kanyang palapag, naglakad siya sa tahimik na pasilyo patungo sa kanyang pinto. Kinuha niya ang kanyang susi, ngunit bago pa man niya ito maipasok sa siradura, napansin niya ang isang bagay na mali. Isang gasgas na napakaliit, halos hindi makita, malapit sa doorknob. Isang gasgas na wala doon kaninang umaga. Hindi siya pumasok. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Naglakad siya palayo sa pinto, nagkunwaring may nakalimutan. Mula sa dulo ng pasilyo, palihim niyang tiningnan ang kanyang pinto. Bukas. Hindi ito nakasara ng maigi. May siwang na kasing nipis lang ng isang hibla ng buhok. May tao sa loob. O may taong pumasok at nag-iwan ng isang bagay. Isang babala. Hindi babala. Isang bitag. Kalmado siyang tumalikod at naglakad pabalik sa elevator. Walang pagmamadali. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Ngunit sa loob, ang kanyang isipan ay tumatakbo. Iniwan niya ang lahat. Ang kanyang mga laptop, ang kanyang mga gamit. Hindi na siya babalik doon. Pagbaba niya sa lobby, hindi siya lumingon. Naglakad siya palabas sa lansangan at humalo sa karamihan. Isa na naman siyang multo, naglalaho sa dilim ng lungsod. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na siya ang tanging mga ngaso. Ang mga anino ay hindi na lang basta sumusunod. Papalapit na sila. Ilang oras ang lumipas. Sa dating apartment ni Halia, 2 lalaki ang lumabas, ang muka'y puno ng pagkadismaya. Malinis, walang iniwan, sabi ng isa. Pero alam na nating nandito siya. Amoy pa ang pabango niya. Sagot ng pangalawa. Lumapit siya sa pader at tiningnan ng kanilang obra maestra. Isang mensahe na isinulat gamit ang pulang pintura, malalaki at tumutulong mga letra. Isang tanong na umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng iniwang kwarto. Mahal mo ba ang buhay mo? Si Halia ay isang anino sa sarili niyang lungsod.
Wala na ang apartment. Wala na ang kanyang mga computer. Wala na ang kanyang munting base. Ang tanging dala niya ay isang burner phone, kaunting pera, at ang bigat ng isang katotohanang unti-unti niyang natatanggap. Minamaliit niya ang kanyang kalaban. Si Apolawan de Mayuga ay hindi lang isang ahas, isa itong dambuhalang pugita. Ang mga galamay nito ay nakapalibot sa buong syudad at naramdaman na nito ang kanyang presensya. Kinailangan niyang magtago sa isang lugar na hindi mahahanap ng teknolohiya. Isang luma at maliit na bodega na inuupahan niya sa ilalim ng ibang pangalan. Ang tanging lugar kung saan niya itinago ang mga bagay na hindi niya kayang iwan. Ang mga gamit ni Silahis. Pagbukas niya ng pinto, ang amoy ng kapatid niya, isang pinaghalong amoy ng lumang libro at sampagwita, ang sumalubong sa kanya. Isang suntok sa kanyang dibdib. Sa loob ng isang karton, maingat na nakatupi ang mga damit ni Silahis, mga litrato nila noong mga bata pa sila, at ang kanyang koleksyon ng mga libro. Habang hinahaplos niya ang isang lumang bestida, ang alaala ng kanilang huling pag-aaway ay bumalik na parang isang alon, mas malakas at mas masakit kaysa dati. Ate, ito na ang pagkakataon. Hawak ko ang ebidensya para pabagsakin sila. Sa tingin mo ganun lang yon kadali? Sila Lahis, hindi sila mga ordinaryong kriminal. Buburahin ka nila sa mundo na parang wala kang kwenta. Kung lahat tayo matatakot, sino ang lalaban? Ang tanong na yon, hanggang ngayon, sumusugat pa rin ito sa kanyang kaluluwa. Dinampot ni Halia ang isang libro. Ito ang paborito ni Silahis, isang kopya ng mga ibong mandaragit. Paulit-ulit niya itong binasa. Habang binubuklat niya ang mga pahina, may naramdaman siyang kakaiba. Isang umbok sa bandang likuran ng pabalat. Maingat niya itong kinapa. May hiwa. Ginamit niya ang kanyang kuko para buksan ang hiwa. Sa loob, nakatago sa isang maliit na espasyo, ay isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang maliit, itim na USB flash drive. Mabilis siyang umalis sa bodega. Sa isang internet cafe na siksikan at maingay, ang perpektong lugar para magtago sa karamihan, isinaksak niya ang USB. Puno ito ng mga dokumento, mga litrato, mga bank record, ang buong investigasyon ni Silahis. Ngunit isang file ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang pangalan nito, Ang Boses. Isa itong audio file at naka-encrypt ito ng husto. Sinubukan niya ang lahat ng alam niyang paraan para buksan ito. Ilang oras ang lumipas. Sa wakas, isang siwang ang bumukas. Nag-play ang file, ngunit ang tunog ay halos puro static. Basag. Halos walang maintindihan. Ngunit sa gitna ng ingay, isang boses ang umalingaw-ngaw, malamig at walang awa. Ang boses ni Apolawan de Mayuga ni Pongwiri. Gawin ang kailangang gawin. Ayokong mag-iwan ng bakas. Tapos, isa pang boses, mas malapit sa mikropono. Pamilyar. Hindi niya mailagay kung saan niya ito narinig. Ngunit nagdulot ito ng kilabot sa kanyang batok. Ang mga salita ay putol-putol. Masusunod, walang makakaalam. Paulit-ulit niyang pinakinggan ang pira-pirasong tunog. Sinusubukang buuin ang pag-uusap. Sinusubukang kilalanin ang pangalawang boses na yon. Sa kabilang dulo ng lungsod, si Detective Bantay Dangal ay nakakaramdam din ng pagkadismaya. Ang video na ipinadala ng misteryosong H ay hindi sapat para isampa ang kaso. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Pumasok sa kanyang opisina ang kanyang mentor, si Chief Acosta. May dalang nawulang ngiti at 2 tasa ng kape. Mukhang problemado ka, anak, sabi ng matanda. Huwag mong masyadong dibdibin. Ganyan talaga ang trabaho natin. Chief, alam kong sangkot si Valdero. Alam kong may kinalaman dito ang Dagitab. Pero lahat ng daan, sarado, sagot ni Bantay.
Ang pagod ay bakas sa kanyang boses. Umupo si Chief Acosta. Baka naman may maitutulong ako, sabi niya sa mahinang boses. May informant akong nagsabi. May malaking shipment na darating mamayang gabi sa Pier 12, mga kontrabando. At ang pangalan ni Baldero, ang lumutang. Ito na siguro ang hinihintay mo. Isang pagkakataon para mahuli sila sa akto. Isang kislap ng pag-asa ang nabuhay sa mga mata ni Bantay. Isang solidong tip mula sa taong pinagkakatiwalaan niya. Salamat po, Chief. Maraming salamat po. Nang gabing iyon, pinamunuan ni Bantay ang isang raid. Buong puwersa, kasama ang SWAT. Ang adrenaline ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ito na iyon. Ang pagbagsak nila. Sinipa nila ang pinto ng bodega. Police! Don't move! Ngunit ang tanging sumalubong sa kanila ay alikabok at katahimikan. Ang bodega ay walang laman, walang tao, walang kontrabando, walang kahit ano. Nakatayo si Bantay sa gitna ng malawak at abandonadong espasyo. Narinig niya ang mga bulungan ng kanyang mga kasama, ang mga tingin ng pagdududa. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na sampal sa kanyang mukha. Isang malaking kapalpakan. At siya ang pinuno. Bumalik siya sa presinto na parang isang basang sisiw. Ang kanyang kredibilidad ay nasira. Ang kanyang pag-asa ay nawala. Naupo siya sa kanyang lamesa, ang isip ay blanko. Paanong nangyari iyon? Ang tip ay galing kay Chief Acosta. Tumingin siya sa kanyang desk, sa mga papeles ng kaso. Sa ibabaw ng lahat ay isang litrato. Isang litrato mula sa huling Christmas party ng presinto. Nakangiti siya doon, katabi ang nakangiti ring si Chief Acosta na nakaakbay pa sa kakanya. Habang tinititigan niya ang mabait na mukha ng kanyang mentor, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Biglang, ang mga salita ni Chief Acosta kanina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ngunit ngayon ay mayroon ng ibang kahulugan. May mga taong mas malakas pa sa sistema. Mag-ingat ka. Hindi iyon isang payo. Iyon ay isang babala. Kasabay nito, sa maingay na internet cafe, muling pinindot ni Halia ang play. Sa gitna ng static, ang pamilyar na boses ay muling nagsalita. Mas malinaw ng kaunti. Isang boses na puno ng awtoridad, isang boses na sanay mag-utos, isang boses na narinig na niya sa balita, isang boses ng isang mataas na opisyal ng pulisya. Hindi pa niya ito mapangalanan, ngunit sapat na ang kanyang narinig para malaman na ang kalaban ay hindi lang nasa labas, nasa loob din mismo ng sistema. Ang katahimikan sa loob ng kotse ni Bantay ay mas mabigat kaysa sa anumang ingay. Nakapark siya sa isang madilim na eskinita. Ilang bloke ang layo mula sa presinto, ngunit pakiramdam niya'y sa ibang planeta siya. Ang gusaling dati simbolo ng kanyang mga pangarap at prinsipyo ay isa na ngayong monumento ng kasinungalingan. Isang bitag, isang malaking kapalpakan. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya ang mga salitang iyon. Ngunit mas masakit pa roon ang mukha na bumabalik sa kanyang alaala. Ang nakangiting mukha ni Chief Acosta, ang taong nagturo sa kanya kung paano maging isang mabuting pulis. Biglang bumalik ang isang alaala. Bagito pa lang si Bantay noon, nabigo sa kanyang unang kaso. Nakaupo siya sa kanyang lamesa, bagsak ang balikat, nang lapitan siya ni Acosta. Tumayo ka, detective. Sabi nito, tinapik ang kanyang balikat. Ang pagiging pulis ay hindi tungkol sa hindi pagbagsak. Ito ay tungkol sa pagbangon sa bawat pagkakataon. Huwag kang susuko sa sistema, Bantay. May mga tulad pa rin nating lumalaban ng patas. Ang mga salitang iyon, ang mga salitang humubog sa kanya, isa na ngayong malaking kasinungalingan. Isang malamig na galit ang unti-unting pumalit sa kanyang pagkadismaya. Hindi siya basta-basta maniniwala. Kailangan niya ng pruweba.
Kailangan niyang malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Ang sistemang pinangako niyang paglilingkuran ay bulok na pala mula sa loob. At kung hindi na niya mapagkakatiwalaan ang sistema, kailangan niyang gumawa ng sarili niyang paraan. Kinabukasan, ibang bantay na ang pumasok sa presinto. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Ang idealismo ay napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Nagsimula siya sa archives sa ilalim ng dahilan na nag-aaral siya ng mga lumang kaso. Ang kanyang hinahanap, lahat ng kasong hinawakan o inimpluwensyahan ni Chief Acosta na may kaugnayan sa mga interes ni Apolawan de Mayuga. Habang si Bantay ay naghuhukay sa mga papel, si Halia naman ay bumaba sa isang masikip na basement sa Quiapo. Ang amoy ng hinang at alikabok ay nangingibabaw. Ito ang lungga ni Diwa, isang dating kasamahan sa military intelligence, isang henyo sa teknolohiya na piniling mamuhay sa anino matapos makita ang kabulukan ng gobyerno. Major, bati ni Diwa, hindi inaalis ang tingin sa mga monitor na puno ng code. Akala ko nagbabakasyon ka na sa probinsya. Kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Halia. Walang paligoy-ligoy. Inilapag niya ang USB sa mesa. Isang encrypted audio file. Kailangan kong linisin. Kailangan kong marinig ang bawat salita. Tumingin si Diwa sa USB. Pagkatapos ay kay Halia. Nakita niya ang apoy sa mga mata nito. Para ba to sa kanya? Tanong niya. Ang tinutukoy ay si Silahis. Isang bahagyang pagtango lang ang sagot ni Halia. Sapat na iyon. Umupo ka, Major. Baka magdamagan tayo dito? Sabi ni Diwa. Isinaksak ang drive sa kanyang computer. Sa presinto, natagpuan ni Bantay ang kanyang hinahanap. Isang pattern. 3 malalaking kaso sa loob ng 5 taon. Isang kaso ng land grabbing, isang reklamo ng environmental violation, at isang hit and run kung saan sangkot ang pamangkin ni Apolawan. Lahat ay may matibay na ebidensya sa simula, at lahat biglang na-dismiss dahil sa kakulangan ng testigo o technicalities. Ang lahat ng kasong ito ay dumaan sa mesa ni Chief Acosta. Ang katotohanan ay para ng isang malaking sampal, ngunit kulang pa rin. Kailangan niya ng ebidensyang hindi maikakaila. Kinagabihan, ginawa ni Bantay ang isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin niya. Habang ang lahat ay abala sa shift change, pumasok siya sa opisina ni Chief Acosta. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang maingat niyang idinidikit sa ilalim ng mesa ng hepe ang isang maliit na device. Isang high-tech listening device. Isang bagay na iligal. Isang bagay na sisira sa kanyang karera kung mahuhuli siya. Ngunit wala na siyang pakialam. Lumabas siya ng opisina. Walang sinumang nakapansin. Bumalik siya sa kanyang kotse at isinuot ang isang maliit na earpiece. Ngayon, ang magagawa na lang niya ay maghintay. Ilang oras ng katahimikan. Ilang oras ng pagdududa. Baka mali siya. Baka nagpapadala lang siya sa kanyang emosyon. Baka sinisira niya ang pangalan ng isang inosenteng tao. At pagkatapos, isang tunog. Ang pagring ng telepono sa opisina ni Acosta. Hello. Ang pamilyar na boses ng kanyang mentor. May ilang segundong katahimikan bago sumagot ang nasa kabilang linya. Ngunit si Bantay, sa kanyang kotse, ay hindi na kailangang marinig ang kabilang boses. Alam na niya. Opo, Apolawan, sabi ni Acosta. At ang mga salitang iyon ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Bantay. Opo, naging problema ang raid kagabi. Mukhang mas matalino ang detective na inilagay natin sa kaso. Oo, si Dangal. Nanlamig ang buong katawan ni Bantay. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos
Ngunit ang sumunod na sinabi ni Acosta ang tuluyang nagwasak sa kanyang mundo. Ang multo, malapit na nating mahuli. May informant akong nagsabi na nagtatanong siya tungkol sa isang tech expert sa Quiapo. Mukhang may kaugnayan siya sa reporter na pinatahimik natin noon. Ang multo, ang reporter na pinatahimik natin noon. Si Lahis. Sa loob ng madilim na kotse, isang luhang mainit ang pumatak mula sa mata ni Bantay Dangal. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng isang matinding galit. Ang huling piraso ng kanyang pagiging idealista ay namatay na. Ang bitag ay nakabukas na. At ngayon, alam na niya kung sino talaga ang daga. Katahimikan. Iyon ang tanging bagay na umiral sa loob ng basement ni Diwa. Ang tunog mula sa computer ay tumigil na. Ang huling salita mula sa audio file ay nakabitin pa rin sa hangin, matalim, at nakamamatay. Walang makakaalam. Ituring na nyo lang siyang isa pang statistics. Tapos, isang hiyaw. Ang hiyaw ng isang babaeng puno ng takot at paglaban. Ang hiyaw ni Silahis. Ang huling tunog na ginawa niya sa mundong ito. Bumagsak si Halia sa sahig na semento. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga na para bang kaya niyang pigilan ang alaala. Ngunit huli na. Ang tunog ay nakatanim na sa kanyang utak, paulit-ulit na tumutugtog. Ang bawat nota ng sakit, bawat himig ng desperasyon ng kanyang kapatid sa mga huling sandali nito. Tumayo si Diwa mula sa kanyang upuan. Ang muka'y puno ng awa at pag-aalala. "Halia, huwag!" sabi ni Halia. Ang boses ay garalgal, basag. "Huwag mo akong kausapin." Hindi luha ang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Isang bagay na mas masahol pa. Isang uri ng apoy na nagsimulang kumain sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang sakit ay nawala. Ang lungkot ay nawala. Ang natira na lang ay ang nagbabagang galit, isang dalisay at absolutong puot. Ang imahe ng kanilang huling pag-aaway ay bumalik. Hindi na bilang isang alaala ng pagsisisi, kundi bilang isang hatol. "Manahimik ka na lang, Silahis." Ang mga salitang binitawan niya. Ang mga salitang sinunod ni Apulawan at ni Acosta. Pinatahimik nila siya dahil sa kanya. "Kasalanan ko to." Bulong niya sa sarili. Isang mapait na pag-amin na sumunog sa kanyang lalamunan. "Kasalanan ko to." Tumayo siya. Ang Halia na puno ng pighati ay nawala na. Ang pumalit ay isang bagay na mas primitibo. Isang instrumento ng paghihiganti. Wala ng plano. Wala ng diskarte. Wala ng pag-iisip. "Saan ka pupunta?" tanong ni Diwa. Nakakaramdam ng takot sa biglang pagbabago ng aura ni Halia. "Tatapusin ko na to." Sagot niya. Ang boses ay walang emosyon, kasing talim ng isang patalim. Kinuha niya ang isang bag sa ilalim ng mesa, ang kanyang go bag na laging handa. Sa loob, naroon ang kanyang tactical gear at ang kanyang baril, ang kanyang tunay na balat. Sa kabilang banda, si Bantay Dangal ay nasa impyerno rin. Ang boses ni Acosta ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Isang sirang plaka ng pagkakanulo. Ang multo. Ang reporter na pinatahimik natin noon. Ang multo ay konektado kay Silahis. Ang multo ay naghahanap ng isang tech expert sa Quiapo. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang babae sa kapihan. Ang mga matang yon. Ang bigat sa kanyang presensya. Hindi siya ordinaryong babae. Mabilis niyang binuksan ang case file ni Silahis. Tiningnan niya ang mga litrato ng pamilya. At doon, sa isang litratong kupas, nakita niya si Silahis na nakaakbay sa isang babaeng nakasuot ng uniforme ng militar. Ang mukha ng babae ay mas bata, ngunit ang mga mata. Iyon ang mga matang hindi niya malilimutan. Sa ilalim ng litrato, may nakasulat na pangalan,
Major Halia Kulimlim, kapatid. H. Bulong ni Bantay. Ang H sa email, hindi ito inisyal ng isang pangalan. Isa itong pagdadalamhati. Isang sigaw. Halia. Alam na niya. At alam din niyang pupuntahan ni Acosta ang babaeng iyon. Isang bitag ang inihahanda para kay Halia. Hindi na siya nag-isip pa. Hindi na siya dumaan sa tamang proseso. Tinawagan niya ang pinagkakatiwalaan niyang mga tauhan mula sa SWAT gamit ang kanyang sariling telepono. May operation tayo. Off the books. Buhay ang nakataya. Sino ang sasama sa akin? Walang tanong na sumagot ang mga ito. Count us in, sir. Si Halia, na ngayon ay nakasuot na ng kanyang itim na tactical gear, ay parang isang anino na gumagalaw sa gabi. Ang kanyang target, isang bodega na pag-aari ni Apulawan, isang kilalang bagsakan ng kanyang mga ilegal na operasyon. Ito ang pinakamalapit. Ito ang pinakamabilis na paraan para masaktan ang matanda. Ginamit niya ang isang maliit na explosive charge para sirain ang lock ng gate, isang malakas na ingay na sinadyang gawin para makuha ang atensyon ng lahat. Pumasok siya, ang baril ay laging handa. Ngunit ang bodega ay kakaibang tahimik, masyadong tahimik. Sa gitna ng malawak na espasyo, isang solong ilaw ang nakabukas, nakatutok sa isang upuan, isang bitag. At alam niya iyon. Ngunit wala na siyang pakialam. Lumabas ka na, Apulawan. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa metal na pader ng bodega. Walang sumagot. Ngunit biglang, mula sa mga anino sa itaas, sa mga catwalk, bumukas ang malalakas na floodlights na nagpasilaw sa kanya. Kasabay nito, lumabas mula sa likod ng mga container van ang hindi bababa sa 20 armadong lalaki. Nakapalibot sila sa kanya. Wala nang daan para makatakas. Ngumisi si Halia. Hindi siya naparito para tumakas. Itinaas niya ang kanyang baril. Handa na siyang magsimula ng isang digmaang alam niyang hindi niya maipapanalo. Handa na siyang mamatay, basta't meron siyang maisasama. Ngunit bago pa man siya makapagpaputok, isang pamilyar na boses ang pumunit sa tensyon. Huwag! Mula sa likod ng mga armadong lalaki, lumabas si Chief Acosta. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit hindi siya ang tinitingnan ni Halia. Sa tabi niya, isang anino ang humakbang papalabas sa liwanag. Hindi ito si Apulawan, isang lalaking hindi niya inaasahan. Ang detective mula sa kapihan. Nakasuot ito ng bulletproof vest, ang baril ay nakatutok. Hindi sa mga tauhan ni Acosta, kundi sa kanya. Ang mga mata nila ay muling nagtama. Sa pagkakataong ito, walang pagkukunwari. Tanging ang bigat ng katotohanan. Nakita ni Bantay ang pighati sa mga mata ni Halia. Nakita ni Halia ang pagkakanulo sa mga mata ni Bantay. Ngunit may sinabi si Bantay, isang pangungusap lang na nagpatigil sa mundo ni Halia. Isang pangungusap na nagkumpirma sa lahat. Isang pangungusap na bumasag sa huling piraso ng kanyang puso. Major Halia Kulimlim, kapatid ka ni Silahis. Ang mga salita ni Bantay ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Halia mula sa kanyang pagkahumaling sa galit. Saglit na nawala ang ingay ng paghihiganti sa kanyang isipan. Ang tanging nakikita niya ay ang detective. Ang lalaking nag-iimbestiga sa kaso ng kapatid niya. Ang lalaking pinadalhan niya ng mga pahiwatig. Ang lalaking ngayon ay nasa panig ng kaaway. Traitor! Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Halia. Malamig at puno ng pait. Hindi! Mabilis na sagot ni Bantay. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig kay Halia. Sinusubukang iparating ang isang mensaheng hindi kayang bigkasin ng mga salita. Nandito ako para sa hustisya. Ang totoong hustisya. Hindi ang pagpapakamatay na ginagawa mo. Ngumisi si Chief Acosta na tila nanonood ng isang magandang dula. Ang sweet naman. Pero huli na ang lahat, detective.
At ikaw naman, Major, ang tapang mo, pero hanggang dito ka na lang. Itinaas niya ang kanyang kamay, handang magbigay ng senyas sa kanyang mga tauhan. Ngunit bago pa man niya maibaba ang kanyang kamay, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa labas ng bodega, sinundan ng sunod-sunod na putok ng baril. SWAT team! Baba ang mga baril! Ang mga tauhan ni Acosta ay nagulat, nalingat, at ang saglit na pagkalitong yon ang tanging kailangan nina Halia at Bantay. Sa isang iglap, kumilos si Bantay. Hindi niya binaril si Halia. Sa halip, lumingon siya at pinaputukan ng isa sa mga malalaking floodlights sa itaas. Nabasag ito at ang isang bahagi ng bodega ay muling nilamon ng dilim. Ngayon na, Halia! Sigaw niya. Naintindihan agad ni Halia. Ito pala ang plano. Hindi siya ang target. Siya ang pain para ilabas ang tunay na kaaway. Ang pagtutok niya ng baril kanina ay isang palabas. Ginamit niya ang dilim para magtago sa likod ng isang malaking container. Ang mga putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang SWAT team ni Bantay ay nakipagpalitan ng putok sa mga tauhan ni Acosta. Nagsimula na ang digmaan. Lumapit si Bantay sa kinaroroonan ni Halia, gamit ang mga container van bilang panangga. May recording ako, sabi ni Halia, habang mabilis na nagre-reload ng baril. Narinig ko ang boses niya, ang utos niya. At may recording din ako, sagot ni Bantay. Ang pag-amin niya kay Apo Lawan. Nagkatinginan sila sa gitna ng kaguluhan. Sa mga mata ng isa't isa, nakita nila hindi ang isang kaaway, kundi ang isang kakampi. Isang kasamang sinugatan ng parehong katotohanan. Ang dilim at liwanag ay nagsanib na. Kailangan nating makuha si Acosta ng buhay, sabi ni Bantay. Siya ang susi para mapabagsak si Apolawan. May mas maganda akong plano, sabi ni Halia, isang kislap ng dating talino sa diskarte ang bumalik sa kanyang mga mata. Huwag natin siyang hulihin, gamitin natin siya. Mabilis niyang ipinaliwanag ang kanyang plano, isang plano na mapanganib, desperado, at nangangailangan ng perpektong tiyempo. Sa gitna ng putukan, sumigaw si Bantay kay Acosta. Sumuko ka na, Chief. Tapos na ang laro. Tumawa si Acosta. Nagtatago sa likod ng isang truck. Hindi pa, Bantay. Sa oras na makatakas ako dito, ikaw at ang babaeng yan ang unang mawawala. Iyon ang hudyat na hinihintay ni Halia. Habang ang atensyon ng lahat ay nakaibantay, umakyat siya sa mga estante ng bakal sa gilid ng bodega na parang isang gagamba, gumalaw sa anino ng mga catwalk sa itaas. Nang nasa itaas na siya ng kinaroroonan ni Acosta, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay, ang burner phone ni Acosta na ninakaw niya mula sa opisina nito noong isang linggo. Tinext niya si Apolawan gamit ang numero ni Acosta. Trap, set up by Bantay. I need extraction. Hantungan Towers lobby. Now. Pagkatapos, itinapon niya ang telepono sa isang tumpok ng mga bakal sa kabilang dulo ng bodega, gumawa ng malakas na ingay. Akala ng mga tauhan ni Acosta ay nandoon siya. Ang plano ay simple, papaniwalain si Acosta na wala na siyang pag-asa para tumakbo siya sa nag-iisang taong sa tingin niya ay makakatulong sa kanya, si Apolawan. At ang kanilang pagkikita ang magiging huling pako sa kanilang kabaong. Nang makita ni Acosta na paubos na ang kanyang mga tauhan, ginawa niya ang inaasahan ni Halia. Nagtapon siya ng isang smoke grenade at sa gitna ng usok, tumakbo siya papalabas sa isang tagong pinto sa likod. Hindi siya pinigilan ni Halia at Bantay. Hinayaan nila siyang makatakas. Ang susunod na eksena ay naganap sa grand lobby ng The Hantungan Towers. Si Apolawan Di Mayuga, na kararating lang, ay sinalubong ng isang pagod at duguan na si Chief Acosta. Apo,
Isang bitag, sabi ni Acosta. Si Dangal. Kinagat niya ang pain. Ngumiti si Apolawan, isang malamig at mapanlait na ngiti. Magaling. At ikaw naman, ano ang silbi mo ngayon? Isa kang talunan. Pero ako lang ang nakakaalam ng lahat ng sikreto mo, banta ni Acosta. Kaya nga, bulong ni Apolawan. At mula sa likod niya, isang lalaking nakasuot ang naglabas ng baril na may silencer. Ngunit bago pa man niya maiputok ito, lahat ng screen sa lobby, mga malalaking TV na nagpapakita ng mga advertisement ng Dagitab ay biglang namatay. Pagkatapos, isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong lobby mula sa public address system. Ang boses ni Apolawan mula sa recording ni Halia. Gawin ang kailangang gawin. Ayokong mag-iwan ng bakas. Sinundan ito ng boses ni Acosta mula sa recording ni Bantay. Opo, Apolawan. Ang reporter na pinatahimik natin noon. Ang buong lobby ay natigilan. Ang mga mayayamang bisita, mga investor, mga staff, lahat sila ay nakarinig. Nanlaki ang mga mata ni Apolawan. Humarap siya kay Acosta, ang mukhay puno ng galit. Ngunit huli na. Mula sa mga anino ng lobby, lumabas si Bantay kasama ang kanyang mga tauhan. Apolawan de Mayuga, Garciano Acosta, arestado kayo para sa pagpatay kay Silahis Kulimlim. Sinubukan ni Acosta na tumakbo. Ngunit mula sa isang haligi, isang anino ang lumabas at pinatid siya. Bumagsak siya sa sahig. Si Halia. Kalmado niyang inilagay ang kanyang paa sa dibdib ni Acosta. Pinipigilan itong makatayo. Habang pinupusasan si Apolawan, ang matanda ay tumingin hindi kay Bantay, kundi kay Halia. Ang kanyang mga mata ay walang takot, tanging isang malamig na pangako. Akala mo ba tapos na? Sabi niya sa isang mapanganib na bulong. Ang mga ugat ko, mas malalim pa sa inaakala mo. Tinitigan lang siya ni Halia. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagliliyab sa galit, kundi malamig na parang yelo. Ang laban ay tapos na. Ngunit alam niyang tama ang matanda. Ang digmaan ay nagsisimula pa lang. Sa sumunod na mga linggo, ang pangalan ni Apolawan de Mayuga ay gumuho mula sa pagiging isang haligi ng lipunan patungo sa pagiging simbolo ng kasakiman at katiwalian. Ang kanyang pag-aresto na ipinalabas sa lahat ng news channel ay naging isang domino. Isa-isang bumagsak ang mga politiko, mga huwes, at mga negosyanteng nasa ilalim ng kanyang impluensya. Ang Dagitab Realty Corporation ay isinailalim sa investigasyon at ang Dahantungan Towers ay naging isang monumento ng kanilang mga kasalanan. Ngunit para kay Halia, ang lahat ng ingay na yon ay tila nasa ibang mundo. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang pamilyar na lapida sa parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit ngayon, wala na ang bigat ng galit sa kanyang mga balikat. Ang ambon na dumadampi sa kanyang pisngi ay hindi na kasing lamig ng dati. Inilapag niya ang isang pumpon ng puting bulaklak sa puntod ni Silahis. Patawad, bunso, bulong niya, at sa unang pagkakataon, sa loob ng halos isang taon, ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi luha ng galit, kundi luha ng kapayapaan. Patawad kung sa sobrang kagustuhan kong ipaghiganti ka, muntik ko nang makalimutan kung ano ang tunay mong ipinaglaban. Hindi paghihiganti ang gusto ni Silahis, gusto niya ng katotohanan. Gusto niya ng hustisya at sa wakas, naibigay na niya iyon. Tapos na! Sabi ng isang boses sa kanyang likuran. Hindi na kailangan lumingon ni Halia. Alam niya kung kanino ang boses na yon. Si Bantay Dangal, nakatayo ilang hakbang ang layo, dala ang paggalang sa kanyang sandali ng katahimikan. Hindi pa. Sagot ni Halia, ang tingin ay nananatili sa pangalan ng kanyang kapatid. Nasa kulungan na sila, pero tama si Apolawan. Marami pang katulad niya.
Ang mga ugat nila, malalim. Lumapit si Bantay at tumayo sa tabi niya, parehong nakatingin sa puntod. Kaya nga kailangan nila ng mga taong lalaban mula sa loob, mga bantay na magbabantay sa karangalan. May bagong determinasyon sa boses ni Bantay. Ang idealismo niya'y hindi nawala. Bagkus ay naging mas matatag, hinubog ng mapait na katotohanan. Tumingin si Halia sa kanya, at sa unang pagkakataon, isang maliit at totoong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At kailangan din nila ng mga multo na mga ngaso sa dilim. Ikinwento niya ang tungkol sa isang alok, isang imbitasyon mula sa isang maliit at sikretong ahensya ng gobyerno, isang unit na binuo para labanan ang mga banta na hindi kayang harapin ng ordinaryong batas. Lalabanan mo ang mga halimaw gamit ang mga pamamaraan ng isang halimaw, sabi ni Bantay, may pag-unawa sa kanyang mga mata. Kung minsan, iyon ang kailangan, sagot ni Halia. Ikaw ang liwanag, Bantay. Ikaw ang batas, ang proseso, ang pag-asa sa sistema. Ako ang magiging anino na pupuno sa mga puwang na hindi kayang abutin ng liwanag mo. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito isang katahimikang mal-awkward, kundi isang katahimikang puno ng mga salitang hindi kailangang bigkasin. Paggalang, paghanga, at isang uri ng pagmamahal na nabuo hindi sa mga bulaklak at pangako, kundi sa dugo, bala, at iisang laong layunin. Mag-iingat ka, Halia, sabi ni Bantay. Ang boses ay mahina. Ikaw din. Bantay, sagot niya. Binibigkas ang pangalan nito na may bagong kahulugan. Tumalikod na si Halia. Bawat hakbang palayo sa puntod ay isang hakbang palayo sa nakaraan. Hindi na siya ang major na sinapian ng paghihiganti. Hindi na siya ang aninong binalot ng kulimlim. Nakarating siya sa harap ng isang ordinaryong gusali sa isang ordinaryong kalye sa Maynila. Walang pangalan, walang palatandaan. Kumatok siya sa isang pintong bakal. Bumukas ito at isang lalaking seryoso ang muka ang sumalubong sa kanya. Tumingin si Halia sa huling pagkakataon sa kalangitan. Ang mga ulap ay nagsisimula ng humawi at isang sinag ng papalubog na araw ang tumama sa kanyang mukha. Mainit at puno ng pag-asa. Isang bukang liwayway at sa pagbukas ng pinto, hindi na siya isang multo na naghahanap ng paghihiganti. Isa na siyang bantay, handang pumasok muli sa dilim. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Halia Kulimlim at Bantay Dangal. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na hustisya ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa paghilom ng mga sugat at sa pagprotekta sa mga naiwan para sa isang mas magandang kinabukasan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kwentong ito. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa paglikha ng mga salaysay na umaantig sa puso. Nais po naming marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong natutunan? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa po namin ang bawat isa sa mga yan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button. I-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung hindi pa po kayo nakakasubaybay, mangyaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.